Hello guys, Pakistang Siyaw, nagbabalik. So ngayon guys, gagawin ko ngayon, magre-recondition ako sa aking fuel injection valve para may spare ako. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya tanggalin o paano ikabit. So ayan guys, shout out muna guys kay Victoria Celestine, pretty. Hi Victoria, love you, miss you. At syempre kay Diana, Alicia, sayang, kumusta? At sa aking pamangkin na pogi-pogi, kamukhang kamukha ko, Jeremy, how are you? So ayan Ming ha. So tara na guys. Reconditionin na natin o overhaulin na. Bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe. Thank you mga kasiaw. So yan yung ating fuel injection valve mga kasiaw o injector. So yan yung ating re-reconditionin ngayon. So yan nga pala ang ating lock nut, no? So yung nasa baba naman niya, yan yung ating adjusting nut. Kung gusto mong pataasin yung pressure, pahigpitan mo lang. Kung gusto mo nang pababain, kung sobra sa pressure, diluwagan mo lang. So ayan yan yung ating adjusting nut. So ito yung ating re-reconditioning ngayon mga kasiyaw. Kailangan luwagan siya mga kasiyaw bago tanggalin o bago tanggalin yung nozzle holder niya para hindi matigas. So ayan na nga mga kasiyaw, nasa gato na o nasa base na. So ayan, kung nakikita nyo, niluluwagan ko yung ating lock nut. Yan, tapos luwagan din natin yung ating adjusting nut. Ito nga palang generator natin dito mga kasiyaw, Yanmar naman to. So common to, marami namang barko na Yanmar yung ginagamit. So ayan na nga mga kasiyaw, maluwag na. So ayan na, ilalagay na natin yung pantanggal sa ating nozzle holder, yung kanyang special tools. So ayan, maluwag na. Tatanggalin na natin mga kasiyaw. So ayan, tanggalin na natin yung holder na yan para matanggalan natin ang ating nozzle. So ayan na, tanggal na yung ating holder. So ayan yung kanyang nozzle, yung nasa taas, yung nozzle. So ayan yung ating diesel, hugasan lang natin yan. Tatanggalin yung kung ano man yung merong dumi dyan. So ayan yung ating nozzle, yung nozzle. Siyempre tatanggalin natin ang straight pin. So ayan yung ating valve stop spacer mga kasiyaw, At ang seat nozzle spring, tatanggalin din natin yan. So ayan ang ating tatanggalin natin yung nozzle spring, seat spring. So ayan nga mga kasiyaw, yung spring niya, tatanggalin din natin yan. Siyempre, tatanggalin natin yung spring shoe, upper. Yan, tatanggalin yan. So, yan lang yung loob niya mga kasiyaw sa ating fuel injection valve o injector. So, wala na. Yan lang yung ating laman loob niya. At hugasan lang natin yan sa diesel mga kasiyaw, Kung nakikita nyo, may kulay blue na yan. Diesel lang laman yan. So ayan, nakababad na mga kasiyaw, Lilinisan lang natin yan. Pagkatapos, i-assemble na ulit natin. So ayan na nga mga kasiyaw, Tapos na siyang linisan. Medyo hinasa-hasa ko na rin yung needle niya. So ayan, binalik ko na sa bench vise o sa gato. Diyan natin ilalagay ulit, idahan-dahan. Siyempre, unahin natin yung spring shoe, upper, pagkabit. So ayan siya mga kasiyaw,
Tingnan nyo na lang maigit ng video mga kasiyaw kasi para magkaroon kayo ng idea sa mga hindi pa nagbabarko. So ayan, dapat nakaganyan yan mga kasiyaw, no? Malalaman mo man yan kung talagang hit siya doon sa loob kasi tutulak natin yan. Kung didiretso yan lalabas, ibig sabihin hindi na sentro o hindi nakapasok sa groove niya doon. Yan, kung nakikita yan, no? Ilalagay na natin. So ayan, tutulak natin yan. Yan, so ibig sabihin nakasintro siya mga kasiyaw kasi hindi lumalabas kaagad o may sumasabit pag tinutulak mo. Pagkatapos lalagay natin yung spring. Set nozzle spring naman ang ilalagay natin mga kasiyaw, no? So ayan, yung straight pin niya ilalagay din natin. Siguraduhin lang natin mga kasiyaw na huwag siyang mabaliktad ang paglagay sa spacer. Sa spacer natin sa valve stop. So ayan, yung nakita nyo yung butas na yan, kailangan magkasintro siya sa non-return. So ayan na mga kasiyaw, no? Yan, lalagay na natin, no? Lalagyan ulit natin ang straight pin. Ayan yung straight pin niya mga kasiyaw, no? O pin. So ayan. So ayan ang ating nozzle o nozzle mga kasiyaw, no? Nozzle, nozzle, assembly. So ayan, ilalagay na natin, no? Siyempre yung ating nozzle holder ilalagay na natin, tapos hihigpitan ulit natin na yan mga kasiyaw. At pagkatapos natin higpitan yan, siyempre iti-testing din natin kung okay ba. Ang ano nito, 340 bars lang naman ito mga kasiyaw, no? Kailangan makuha niya yun. So ayan, hinigpitan ko na. So iti-testing natin yan mga kasiyaw. So ayan, gandahan nila natin ipitan yung ating adjusting. So ayan na yung ating calibrator. So testing natin yan. Ayan, kung makikita nyo may guhit, no, nasa 350. Mga 340 lang, wag lang man siyang lumampas sa 350. So ayan, hinahan ko ng bumbahin mga kasiyaw, no. So ayan, oh, kung nakikita nyo, hindi naman siya lumampas sa may guhit na pula, so pwede na yan, mga nasa 340 yan mga kasiyaw. Siyempre titingnan natin yung spray ng ating nozzle. So ayan, kung nakikita nyo, ayan, oh, kumpleto siya. So okay na yan mga kasiyaw, no. Siyempre dahil tinesting natin, okay naman yung pressure nya, so higpitan na natin. Higpitan na natin yung ating lock nut niya, no, para hindi gumalaw pag ikinabit na natin sa makina. So ayan mga kasiyaw, siyempre dyan natin ilalagay. So ayan, nilagay na natin mga kasiyaw, no. Ayan, hihigpitan lang natin yan mga kasiyaw. Ayan. So dahil mahigpit na, okay na yan mga kasiyaw. Salamat sa panunood. Sana nagustuhan nyo. Uy, yung video na to, pogi talaga, no. Yung makinistang siyaw. Salamat sa panonood mga kasiyaw. Paki-like and subscribe na lang. Maraming salamat. Thank you.